Magandang araw. Ito ang inyong Kuya Paeng at welcome sa Pinoy Art Therapy. So ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano mag-drawing ng water droplet. No? So yung water droplet, um, mahalagang karakteristik na mapag-aralan to dahil sa mga landscape, nagdo-drawing din tayo ng mga ilog, dagat, no? At yung water droplet, siya yung parang magtuturo sa atin kung ano yung katangian ng tubig at kung paano siya pwedeng i-drawing. No? So, gaya ng mga una nating videos, ang una nating pag-aaralan ay yung istruktura o yung forma muna ng ating i-drawing bago natin subukang i-drawing yung actual na object. No? So, ang water droplet, ang basic form niya ay isang sphere. No? At alam natin sa sphere na kapag ang ilaw ay galing sa upper right, magkakaroon nito ng shading sa lower left at yung anino niya ay doon din sa lower left, no? Then yung highlight niya ay doon sa malapit sa light source sa upper right, no? Pero sa water droplet, ang mangyayari dito, magiging baliktad siya dahil ang water droplet ay parang isang lente na nakabaliktad or tinatawag nila na reverse lens, no? So ang mangyayari diyan, kung ang ilaw ay galing sa upper right, yung kanyang shading ay doon din sa upper right, no? At nandun din yung highlight sa upper right din. No? So medyo nakakalito siya, no? Pero yung anino niya ay kung nasaan pa rin yung traditional na anino, which is doon sa lower left, no? At yung anino nga lang niya magkakaroon ng refracted light or yung refraction, no? So merong maliwanag na part doon sa kanyang cast shadow, no? So pwede na nating i-drawing yung ating magiging guide, no? So ayun nga, isang sphere at i-place lang natin kung saan mapupunta yung shading at saka yung cast shadow, no? So kapag i-shade na natin yung water droplet, susubukan natin na mas curve ang lines na gagamitin natin. No? So halimbawa yung pinakita ko doon sa kaliwa na puro straight line yung hatching, hindi niya masyadong nako-communicate na sphere yung ating dinodrawing or water droplet. No? Pero dito sa kanan, no, nung ginawa kong curve yung hatching, mas nako-communicate niya na sphere pala yun. No? So, after natin i-drawing yung guide, pwede na natin ilagay yung mga permanent lines. So dito, mas maganda na mas confident tayo. So okay lang yan, huwag matakot magkamali, no? Pwede naman burahin maya-maya, no? So gaya ng mga ginagawa ko, pag nagkakamali ako, binubura ko lang. No? Yun yung maganda sa pagdodrawing, no? Ayan na, so sisimulan na natin mag-hatching, no? So ang ginagamit nga natin na hatching ay mga curves, no? Kumbaga sinusundan natin yung contour ng mismong object na dinodrawing natin. Alaga dito na mag-fade yung light mag-fade yung value from light to dark. So, kung mapapansin niyo yung ilang beses kong binabalikan yung part na mas dark para talagang ma-highlight yung contrast na merong part na maliwanag, merong part na madilim. So, pwede na natin simulan mag-shade doon sa kanyang cast shadow. So, ganun din, mas madilim doon sa bahagi na malapit sa ating object. So, doon sa outline ng water droplet natin, mas madilim doon. So, kaya inuulit ko yung mga linya doon para makita natin yung contrast kung saan yung part na pinakamadilim. So, titingnan natin from afar para na talaga siyang water droplet, no? So, kung pen and ink yung gamit natin,
ah, pwedeng ganito yung ating maging final out, no? Mas ini-improve ko lang yung darkness niya, mas dinadagdagan ko pa ng mas marami pang hatching. So, para makita rin natin kung okay na yung drawing natin, pwede natin siyang tingnan from afar, no? So, kaya ko siya zoom out. Pag zoom out mo, makikita mo kung alin pa yung mga parts na pwede mong i-adjust, alin pa yung mga parts na pwede mong gawing mas dark pa, or pwede mong burahin. So nga pala, yung mga technique na pinapakita natin dito, pwede siya sa parehong digital art, pwede rin siya sa lapis, at pwede rin siya sa pen and ink. So actually, kung titingnan nyo yung technique na ginagamit ko dito, para siyang pen and ink na mayroong mga hatching at cross-hatching. Alright, so ito na yung magiging final output ng water droplet kapag pen and ink yung gamit. Ang mahalaga dito, para maging realistic yung water droplet, kailangan mag-fade from light to dark, mas defined yung highlight kumpara doon sa refracted light, no? And then, so ngayon, kapag pencil na yung gagamitin natin, pwede nating i-blend ngayon para mas maging realistic pa siya. So, ang ginagamit ko na style na pagbe-blend dito ay parallel to the grain, no? Kasi gusto ko may pakita na smooth talaga yung water droplet. Right. So, meron na tayong realistic na water droplet, no? So, pwede tayong mag-drawing ng iba't iba pang shapes ng water droplet kasi yun nga, yung tubig naman, hindi naman isa yung shape niya, no? So, pwedeng parang teardrop. So, kahit na iba yung shape nito, parehong principle lang naman yung gagamitin natin, no? Kung saan nagagaling yung ilaw, doon din mapupunta yung shading, no? And then susundan natin yung surface ng ating sinishade. So, ibig sabihin kung siya ay pabilog, magiging curve din yung ating mga pag-shade, no? Or yung ating hatching, no? So, ito, sinusundan natin yung contour ng water droplet na sinishade natin. And then, mas dark, of course, doon sa part na malapit sa water droplet mismo. So, inuulit ko yung pag-shade doon para maging mas dark siya. Okay, so kung makikita natin, parang realistic na water droplet na ito kahit na pen and ink yung gamit natin. And of course, kung gusto nating mas realistic pa, i-blend natin yung ating shading para maging smooth yung transition kung pencil yung ating gamit.
So kahit na mga simpleng technique lang yung nagamit natin, no, naipakita pa rin natin yung isang realistic na water droplet. So hanggang dito na lang muna tayo. Don't forget to like and subscribe. Kita-kits tayo sa susunod niyong obra.